tayo. Ito mga kabayan, narito na naman po ang inyong lingkod, si Nitro na inyong driving kabayan na ngayon ay nasa aming bayat nakaupo ngayon mga kabayan. Ako po ay isang DDS na isang OFW na narito sa Qatar. Anyway, mga kabayan, sa mga nakakapanood ngayon, nakikinig sa video na ito na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating Driving Kabayan YouTube channel. Kung gusto niyo po mag-subscribe, kung inyo pong ninanais na ako po ay inyong sundan at pakinggan pa sa mga susunod pa nating lives at mga uploaded videos para po pakipagpalitan ng kuro-kuro sa inyo tungkol sa nangyayari dyan sa ating bansa dyan sa Pilipinas at tungkol sa ating gobyerno, tungkol sa ating lipunan, dahil tayo po ay hangad natin ang kaunlaran at kapayapaan para sa ating bayan. Mga kabayan, so pakipindot lang po yung subscribe at kung gusto nyo pong ma-notify sa mga future videos natin, pakipindot rin po yung bell button, yung kalembang mga kababayan, para kayo ma-notify, may tutunog, hindi actually, may notification na meron tayong bagong video mga kabayan. So, narito na ang inaantay ng lahat ng mga DDS. Okay? Yung matagal na nating pinangampanyang Run, Sara Run in 2022. Para po sa panawagan natin na si Inday Sara ay kakandidato sa 2022 para siya po ang papalit bilang presidente ng ating bansa sa 2022 sa pagtatapos po ng termino ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, ngayong buwan na ito ang huling State of the Nation address ni Pangulong Duterte. Abangan rin po natin yan para po malaman natin kung ano po yung legacy na naiwan ni Pangulong Duterte, yung mga nagawa niya at siyempre yung mga maiiwan niya sa susunod na administrasyon sa 2022. At kung ano pa po ang mga proyekto at programa na kanilang gagawin sa natitira pa niyang mga buwan hanggang siya po ay bumaba sa June 30, 2022 during the inauguration of the new president na para sa atin nawa ay kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte. At ito na ang ating ipagbubunyi. Kasi kanina si Sara Duterte ay pumunta ng Davao para bisitahin po si Governor Gwen Garcia at nagkataon na siya ay tinanong kung open ba siya sa pagtakbo sa 2022. Very tentative po si Sara sa kanyang mga sagot before mga kababayan. Remember, ako ay naglabas ng video noong December 2020 nang lumabas sa survey na top presidential candidate si Sara Duterte sa ginawa ng Pulse Asia noong November at nirelease nila noong December. Gumawa ako ng video niyan. Kung gusto nyo panoorin, pinupost ko po muli. Okay? Itong posibilidad na magkaroon ng doble Duterte. Nakita ko na po yan noong December pa lang kasi pinalutang rin po yan ni Secretary Panelo na maaaring magkaroon ng Duterte sa 2022. Okay? So ito po mga kababayan, yan. Pinost ko po ito sa aking Driving Kabayan vlog Facebook page. So, kung meron po sa inyo mga kababayan na gustong mag-follow sa aking Facebook page, yan po, Driving Kabayan Vlog Facebook page. Paki-like and follow na lang po. So ayan po, basahin natin. Sara Duterte now open to run for president in 2022 polls. Bakit lumabas tong mga headline na to sa mainstream media at sa iba't ibang sa pages ng social media mga kabayan? Dahil po rito pakinggan po natin itong interview ni Sara Duterte doon sa Cebu sa isa sa mga media ng Cebu. Ito po mga kababayan. Yung mga turbulence dito sa Cebu nga, Sara Run, your reaction mo? Yes, magpasalamat po sa mga supporters na ako din sa Cebu, sa ilahang trust and confidence sa ako. And that is... Putulin ko muna kasi po baka marami po sa inyo ang hindi nakakaintindi ng usapan. Sila po ay nagsasalita ng Cebuano, ng Bisaya So ita-translate lang po natin. Okay? Para po sa benefit for those who don't understand Cebuano
Ito po mga kabayan. One of the reasons kung ano na kami din here because we want to ask the people kung unsa bugid ang ilahang gusto. Ayun, okay. Tinanong ng isang reporter, okay, kung anong masasabi ni Sara Duterte doon sa mga tarpaulins na nakasabit sa Cebu noon pa. I think that started way back November at nagtuloy-tuloy hanggang January, February doon sa kampanya ng mga supporters niya at ng buong Duterte family na tumakbo si Sara bilang presidente sa 2022. Nabubulol tayo muli. Talaga naman hindi pa masyadong sanay yung kabayan, nabubulol pa rin. Actually, nabubulol ako most of the time kapag ako po nagtatagalog kasi tayo po Bisayang dako din, So, it's really easier for me to speak in English. Though I'm not really that fluent, but mas nabubulol ako kapag ako'y nagtatagalog, nangangapa, mga kababayan. So, sinabi rito ni Sara Duterte, isa rin po yan sa dahilan kung bakit napunta rin po siya sa Cebu para po alamin ang pulso ng mga Cebuano, Yan po ang sinabi niya, yun po yung naging sagot niya. Bukod sa siya'y kumukonsulta kay Governor Gwen Garcia, tungkol sa iba't ibang diskarte ng pamamalakad kasi senior ni Mayor Sara Duterte si Cebu Governor Gwendolyn Garcia, Just like Gloria Macapagal Arroyo, kumukonsulta rin po siya sa dating presidente kasi senior din po niya ang dating presidente, mga kabayan. So tuloy po nating pakinggan ang interview na ito, mga kabayan. Decision now. If no, If you will run for president in 2022. Ang importante sa pagkakaroon is mahibalaan na mo kung unsay ginahuna-huna sa mga tao, unsay gusto sa mga tao. Ayun, ano pong masasabi ni Davao City Mayor Sara Duterte daw po tungkol sa kanyang pagtakbo sa 2022. Ang sagot ni Mayor Sara is, yan nga po yung titingnan nila, yung pulso ng taong bayan, kung ano po ang gusto nila. Kung gusto po ba siya talagang patakbuhin ng taong bayan. Kasi importante yun eh. This is a government of the people, by the people, for the people. So it will be the people who will decide in our democratic process next year in 2022 to once again elect a new president, okay, who will take over from President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. So ituloy lang po natin, ha? But you're open to it. Yes. Ako. Ayun. Narinig nyo na. Nakita tuloy. Narinig nyo na po. So you heard her. Okay, she was asked kung open na po ba siya sa pagtakbo sa 2022 bilang presidente. And she answered yes. Yes, mga ka-DDS. Yes, mga kababayan. Ayan na. Matutuloy na, mga kababayan, ang pagtakbo ni Mayor Sara Duterte. Ayan o. Ito, nag-post nga po pala sa social media Facebook page ni Governor Gwen Garcia. Pinost po niya itong picture, kasama niya si Mayor Sara Duterte, and the caption there says, "Two unstoppable women leaders." Makikita nyo pa lang sa post na yan, as Inday Sara ay makukuha niya po ang suporta ng Cebu Governor. Marami pong mga yellows dyan sa Cebu. Yung mga smart Alex, yung mga nagmamarunong na feeling mas magaling pa sila, okay, sa ating mga pinuno. Okay, kilala nyo naman kung anong klaseng mga kapwa Pilipino natin, yung mga ganyan. Feeling disente, feeling mas magaling, di ba? Kaysa lahat, feeling sila lang dapat yung namumuno sa ating bansa o ang kanilang kandidato lang, kanilang puon lang ang dapat namumuno sa kanilang bansa kasi ang puon lang nila ang disente, ang puon lang nila magagaling, ang puon lang nila ang hindi corrupt, di ba? Marami dyan sa Cebu, maraming ganyan. Hindi lang naman sa Cebu, sa buong Pilipinas, pero napapansin ko ang dami dyan sa Cebu na nagmamarunong-marunungan. Kahit noong 2016, binabash nila si Pangulong Duterte, lalo na doon sa Sunstar Cebu. Ako, napakarami dyan, mga kababayan. Pero huwag nating pansinin, konti lang yan sila. Basta para sa atin, ang importante,
narinig na natin mula mismo sa bibig ni Davao Mayor Sara Duterte na siya nga ay open na sa pagtakbo sa 2022. Marami rin po kasi ang talagang nag-uudyok sa kanya dahil ramdam ng mga politikong ito na ang suporta ng taong bayan ay nandito kay Sara. Diba? So ayan, mga kababayan, ito, nag-post rin po ako nito ng photo na to na napulot ko lang po. Okay, doon yata sa Sara Duterte for President Movement or doon sa Hugpong ng Pagbabago Facebook page. Ito, para po sa tuloy-tuloy na pagbabago na sa mga Duterte po ang tiwala ko ng mga kababayan. Dapat lang nakita naman natin ang mga pagbabagong nangyayari sa ating bansa in spite of the pandemic that we are experiencing, in spite of several natural disasters that hit our country, mga kababayan. Look at the kind of service that our current president and our current government is giving us. Diba? Sabi nila nga, unsafe daw ang Pilipinas. Mga kabayan, kayo po ang makakasagot niyan. Mararamdaman nyo naman kung mas safe ba noong panahon nila Pinoy, nina Gloria, nina Erap, nina Ramos, nina Cory, kaysa panahon ngayon. Pandemic lang naman talaga naging matinding problema natin kung hindi lang tuloy-tuloy ang ating paglipad, mga kababayan. Kahit nga may pandemic, kita nyo naman ang iba't ibang mga proyektong natapos, iba't ibang proyektong ini-inaugurate na sabi daw ng mga Pinoy fans, nagre-ribbon cutting na lang si Pangulong Duterte. Kita nyo, tutulog-tulog pa yan sa loob ng kulambo, mga kababayan. Di ba? Yan ang sinasabi nila. Kahit na may pandemic, kita nyo naman ang mga natatapos na mga proyekto at tinatapos pa at mga sisimulan pa. Tuloy-tuloy ang trabaho, mga kababayan, ng ating gobyerno. Kasi nga itong ating presidente, workaholic yan, mga kababayan. At ninanais natin ang papalit sa kanya ay kagaya niya, kung maaari mas magaling pa sa kanya. Diba? So mga kababayan, paano yan? Dito na ba tayo sa doble Duterte? O baka ito ang gusto nyo? Ayan. Isisingit natin. Galit ka ba sa korupsyon? Gusto mo ba ng pagbabago? Kailangan ka ng bayan, kabayan. Yan po ang panawagan ni Senator Manny Pacquiao. Pinost ko po ito sa aking Driving Kabayan vlog Facebook page. At narito ang caption. Yung mga gustong maging college graduate sa loob ng 3 buwan ay sali na kayo dito kay Senator Manny Pacquiao. Diba? Sarap naman nun. 3 buwan lang college graduate ka na. Ako 5 years. 5 years kong tinapos in a full course scholarship. Diba? At dyan sa mga negosyante, even if you are just an entrepreneur, diba? Lalo na yung mga mayayaman. Kung gusto nyo pong makaiwas magbayad ng million or billion na tax, gaya nitong si Senator Manny Pacquiao na may utang na 2.2 billion pesos na tax, sama na rin po kayo kay Mr. Manny Pacquiao, kay Senator Manny Pacquiao. Ayan. Sama na. Anyway, mga kababayan, hanggang dyan na lang po. Hanggang dito na lang ang inyong lingkod na si Nitro. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Muli, kung sino man sa inyo ang nagnanais na mag-subscribe sa ating YouTube channel na ito, pakipindot lang po yung subscribe button. Ganoon na rin po ang kalembang, ang bell, for you to be notified of my future videos. Marami na po akong mga video na na-upload dito. Marami na akong video na lives na nagawa rito. Kung gusto niyo pong silipin at pakinggan, nandito lang po sa ating YouTube channel. Sana po mga kabayan, patuloy po ang ating pagdarasal. Lagi po nating dapat na nilalapit ang ating pagpili ng ating mga pinuno. Kasi noon pa mang high school ako, mula na ako'y namulat sa politika. Nung ako'y na-disappoint kay Cory Aquino, dahil dati pa ako sumuporta kay na Cory Aquino, lagi pa ako nagdarasal mula noon na magkaroon tayo ng matinong Pangulo, na magkaroon tayo ng maunlad at mapayapang bansa. Para sa akin, nadinig na ng Panginoon ang aking dasal na yon. Matagal man, pero sa wakas ng 2016, dumating po ang pinuno na hiniling ko.
si Pangulong Duterte at nawa tuloy-tuloy na po na tayo magkaroon ng matinong pinuno. Yung hindi na matitibag na mga dilawan, hindi na nila kayang sirain ng kanilang mga fake news at ng mainstream media at ng mga oligarchs at ng mga komunista nang nambi-brainwash sa ating mga kababayan, sa ating mga kabataan. Tayo po'y wag nang pumayag na tayo ma-brainwash pa muli ng mga salot na yan, mga kababayan. Lagi po natin ipagdasal ang kaunlaran, kapayapaan at kaayusan ng ating bansa. Makakamit rin po natin yan, mga kabayan. Basta tayo lang ay mag-isip ng mabuti kung ano ang tamang dapat gawin. Kung maaari, magsakripisyo rin po tayo. Kaya nito, ako po ay nagsasakripisyo ng aking oras para po sa pagbibigay ng suporta sa ating gobyerno, mga kababayan. Tawag nila sa akin, paid troll. Lagi kong nababasa sa mga comment, lalo na pag nasa ABS-CBN ka or nasa Inquirer o sa Philstar. Wala akong pake. Basta sa akin, voluntaryo ang pagsuporta ko sa ating Pangulo, sa ating gobyerno. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Sana po may napulot po kayong aral muli sa video na ito. May nakuha kayong knowledge mula sa akin. God bless the Philippines. God bless the Filipinos. Mabuhay po tayong lahat, mga kabayan.